sa taglay ay dakilang ngalan, tagapayo ng may kapal. Purihin ka, Jesu Cristo, viva Señor Santo Niño, ang bayang Pilipino ay nagpupuri sa'yo. Purihin ka, Jesu Cristo, viva Señor Santo Niño, ang bayang Pilipino ay nagpupuri sa'yo. Simulan po natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumairin, Mga minamahal kong mga kapatid at mga katiboto, pinagninilayan natin sa kapistahan ng Santo Niño ang hiwaga ng kapanganakan at pagiging sanggol ni Jesus. Ipinapaalala sa atin ng Ebanghelyo na sa kabila ng pagiging bata, batid ni Jesus ang kahalagahan ng kalooban ng Ama sa kaniyang buhay. Tularan natin ang batang si Jesus at sundin natin ang kalooban ng Ama sa lahat ng oras ng ating buhay. Tayo pong lahat ay tinipon ng ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno, bilang kaanib ng angka ng Diyos. Tinipon niya tayong lahat sapagkat mahal niya tayo. Kaya dumulog po tayo sa ating maawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Gloria in excelsis Deo.
sanlibutan. Maawa ka sa amin. Ikaw na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na nanunulog sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataastasan. Ikaw lamang, Jesucristo, ang Panginoon. Kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong anak na Diyos na totoo ay naging sanggol. Noong siya ay maging tao namang totoo, maging aminawang panata ang pagsunod sa kaniyang kapakumbabaan sa pagdiriwang namin sa kaniyang pakikiisa sa mga nasa abang katayuan upang kami mapabilang sa iyong pinaghaharian sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsipo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Nakatanaw ng isang malaking liwanag ang bayang malaonang nasa kadiliman. Namanaag na ang liwanag sa mga taong namumuhay sa lupaing balot ng dilim. Iyong pinasigla ang kanilang pagdiriwang. Dinagdagan mo ang kanilang tuwa tulad ng mga tao sa panahon ng anihan. Tulad ng mga taong naghahati ng nasamsam na kayamanan. Nilupig mo ang bansang umalipin sa iyong bayan. Tulad ng pagkalupig sa hukbo ng Madyan. Binali mo ang panghambalos ng mga tagapagpahirap sa kanila, sapagkat ang panyapak ng mga mandirigma, ang lahat ng kasuutang tigmak sa dugo ay susunugin. Sapagkat ipinanganak para sa atin ang isang sanggol na lalaki, ibinigay ang isang anak sa atin, at siya ang mamamahala sa atin. Siya ang kahangahangang tagapayo, ang makapangyarihang Diyos. Walang hanggang Ama ang prinsipe ng kapayapaan. Malawak na kapangyarihan at walang hanggang kapayapaan ang ipagkakaloob sa trono ni David at sa kanyang paghahari, upang matatag ito at pananatilihin sa katarungan at katwiran, ngayon at magpakailanman.
Isasagawa ito ng makapangyarihang Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Umawit ng bagong awit at sa puon ay ialay. Pagkat yaong ginawa niya ay kahanga-hangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo, yaong hangad na tagumpay. Kahit sa ay namamalas, tagumpay na nagliligtas. Ang tagumpay niyang ito'y siya na rin ang naghayag. Sa harap ng mga bansay, nahayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad. Kahit sa ay namamalas, tagumpay na nagliligtas. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos, kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak, yaong lahat sa daigdig. Ang puon ay buong galak, na purihin sa pag-awit. Kahit sa ay namamalas, tagumpay na nagliligtas. Sa saliw ng mga lira, iparinig yaong tugtog, at ang puon ay purihin ng tugtuging maalindog. Tugtugin din ang trumpeta, nakasaliw ang tambuli, magkaingay sa harapan ng puon na ating hari. Kahit sa ay namamalas, tagumpay na nagliligtas. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, magpasalamat tayo sa Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. At sa ating nga pakikipag-isang ito, hinirang niya tayo bago pa nilikha ang sanlibutan upang maging banal at walang kapintasan sa harapan niya. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, tayo'y kanyang itinalaga upang maging mga anak niya sa pamamagitan ni Jesucristo. Iyan ang kanyang layunin at kalooban. Purihin natin siya dahil sa kanyang kahangang-hangang pagkalinga sa atin sa pamamagitan ng kanyang minamahal na anak. Kaya nga mula nang mabalitaan ko ang tungkol sa inyong pananalig kay Panginoong Hesus at ang iyong pag-ibig sa lahat ng hinirang, walang humpay ang pasasalamat ko sa Diyos para sa inyo. Inaalala ko kayo sa aking panalangin at hinihiling sa Diyos ng ating Panginoong Jesucristo, ang dakilang Ama, na pagkalooban niya kayo ng Espiritu at karunungan at ng tunay na pagkilala sa Kanya. Naway liwanagan ng Diyos ang inyong mga isip upang malaman ninyo ang ating inaasahan sa Kanyang pagkatawag sa atin. Ito'y ang kalahatiang inilaan niya sa Kanyang mga hinirang. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Naging tao ang salita upang tanang maniwala ay kaniyang gawing dakila.
Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may nagdala ng mga bata kay Jesus upang hilinging ipatong niya sa mga ito ang kaniyang kamay. Ngunit pinagwikaan sila ng mga alagad. Nagalit si Jesus nang makita ito at sinabi sa kanila, "Pabayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata. Huwag ninyo silang sawayin, sapagkat sa mga katulad nila, naghahari ang Diyos. Ito ang tandaan ninyo, ang sinumang hindi tumanggap sa paghahari ng Diyos, tulad ng isang maliit na bata, ay hindi mapapabilang sa mga pinaghaharian niya." At kinalong ni Jesus ang mga bata, ipinatong ang kaniyang mga kamay sa kanila at pinagpala sila. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus Kristo. Magsipo muna tayong lahat. Sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang hapon din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Sa araw na ito ay ating ipinagdiriwang ang dakilang kapistahan ng ating Panginoong Hesukristo, ang banal na sanggol. Pagkatapos nating sinara ang panahon ng Kapaskuhan, ay binubuksan naman natin ang mga araw sa karaniwang panahon. Kung mapapansin po ninyo, tinanggal na natin ang lahat ng mga dekorasyon, ng lahat ng mga palamuti, ng mga Christmas lights at ng mga parol. Hudyat ito ng pagpasok ng karaniwang panahon. Subalit, hindi nangangahulugan na kinalimutan at sinarara na rin natin ang tunay na diwa ng Kapaskuhan. Patuloy pa rin nating isinasabuhay ang liwanag ng Pasko, ang liwanag ng pagbibigayan at pagmamahalan. Bilang mga Katolikong Pilipino, bahagi ng ating pananampalataya ang debosyon natin sa mahal na poong Santo Niño. Nakaugat kasi ito sa ating kasaysayan. Matatanda ang taong 1521, ipinagkaloob ni Magellan ang imahe ng Santo Niño kay Hara Humayhay na binigyan ng pangalang Doña Juana pagkatapos na siya'y magpabinyag. Kaya naman, ang unang binyag na ito na naganap sa Pilipinas ay isang indikasyon ng ating pagtanggap sa pananampalatayang Kristiyano. At ito ay lalo pang pinatingkad sa kanilang pagtanggap sa imahen ng Santo Niño. Ang pananampalatayang kaloob sa atin ay parang binhi, para itong sanggol na isinilang upang maghatid sa atin ng pag-asa at tunay na ligaya. Nasa gitna ng mundong tulala at nangangamba, uusbong at uusbong pa rin ang pag-asa at pananampalataya. Kaya nga po't napakaganda ng pagninilay na gagawin natin sa linggong ito. Itinuturo sa atin
na tayo ay magkaroon ng pusong tulad ng isang bata. Ang sanggol na isinilang sa Belen ay lumaki at naging bata, tulad ng lahat sa atin. Hindi siya nanatiling sanggol. Lumaki siya sa karunungan, sa kabanalan, at sa pagiging payak o simple. Maliwanag po nating narinig sa ating ebanghelyo sa araw na ito na sinabi ni Jesus Nazareno, kapag hindi tayo nagbago at tumulad sa mga bata, hindi tayo mapapabilang sa kaharian ng Diyos. Kaya 3 maiigsing punto ang nais kong ibahagi sa mga sandaling ito. Tulad ng mga bata, tularan natin sila sa mga katangiang ito. Unang-una, ang mga bata may pusong marunong magpakumbaba. Si Kristo, bagamat siya'y Diyos, ay hindi ipinilit ang sarili na maging Diyos. Hinubat ang lahat ng katangian ng pagiging Diyos at namuhay kaisa natin. Nakakalungkot pong isipin na marami sa ating sa kapanahunan na ngayon na nais laging maging bida, nais laging maging sikat at nasa tuktok ng karangyaan at katanyagan. Yung iba, gusto lagi itaas ang sarili. Ayaw magpatalo. Gusto lagi siyang panalo. Subalit ang itinuturo sa atin ni Jesus Nazareno, tulad ng isang bata, magpakababa tayo. Tulad ng isang bata, magkaroon tayo ng isang puso na mababa ang loob. Na tulad ng isang bata, huwag tayong maging mapagmataas. Tulad ng isang bata, dapat ang mga paa natin palaging nakaapak sa lupa. Ikalawa, pusong marunong makinig. Hindi nagtatanim ng galit, puot at hinanakit. Nakakatulog ng mahimbing sa gabi sapagkat ang tanging pinakikinggan niya ang tinig na nasa langit. Pagmasdan po ninyo ang mga bata, sila marunong makinig sa kanilang mga magulang. Ang mga bata, kapag pinatulog mo, sila ay matutulog. Pag pinakain mo, sila ay kakain. Hindi nagrereklamo. Sumusunod sa tinig na sa kanya ay gumagabay. Kagaya din nating lahat, ipinapaalala sa atin ni Jesus Nazareno na tayo'y makinig sa tinig ng kanyang Ama upang tayo'y magkaroon ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. At ikatlo, pusong marunong magtiwala, umaasa sa makapangyarihang habag at awa ng Diyos. Tingnan ninyo ang pagtitiwala ng mga bata sa kanilang mga magulang. Kalong-kalong ng magulang ang mga bata, subalit ang mga bata kapag kalong na ng magulang, hindi natatakot. Ang mga bata kapag kalong na ng mga magulang, kampante na sa kanilang buhay. Wala na silang ibang inaasam pa. Wala na silang hinihiling pa kapag sila ay kandong-kandong at nasa kanlungan ng kanilang magulang. Ganito rin ang paalala ni Jesus Nazareno. Tayong lahat na nasa kanlungan ng Diyos, nararapat ibigay natin sa Kanya ang ating
tunay na pagtitiwala. Huwag tayong mag-alinlangan sa kabutihan at kapangyarihan ng Diyos. Napakalaki at napakamakapangyarihan ng Diyos, subalit pinili niyang maging maliit at maging kaisa natin. Ibang klaseng kumilos ang Diyos. Ibang klaseng magmahal ang Diyos. Mapapamangha na lang tayo. Kaya nga po, nararapat tayong lahat na nasadlak sa dilim ay bumalik sa liwanag ng Diyos at manahan tayo sa ningning ng kaniyang mabathalang kanlungan. Si Jesus Nazareno ay ang banal na sanggol. Siya rin ang Santo Niño, ang tunay nating liwanag at pag-asa. Patuloyin natin siya sa pintuan ng ating mga puso upang kasama niya ay makabalik tayong lahat sa tahanan ng Ama. Tama po, tayong lahat pabalik sa Diyos. Ang ating mga nararamdamang pagsubok sa kasalukuyan, ang mabigat nating pasanin sa buhay, ang lahat ng ito, bahagi lamang sa ating paglalakbay. At kagaya ng bawat kwento, lahat ng ito may katapusan. Lilipas din ang problema sapagkat ang liwanag ay hindi kukunin sa atin. Patuloy na magniningning ang Santo Niño at si Jesus Nazareno. Mauubos ang mga pagsubok. Kaya habang tayo ay naglalakbay, hayaan nating kumilos ang liwanag at pag-asa na dulot ng Diyos sa ating buhay. Kagaya ng isang bata, tayo nawa ay mapuno ng ibayong pagtitiwala at pag-asa. Huwag nating kakalimutan na sa Diyos ang awa na laging gumagawa at nasa tao ang gawa na laging nagtitiwala. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Tumayo po ang lahat at ating ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal kong mga kapatid, pasalamatan natin ang dakilang Ama na humirang sa atin bilang kaniyang mga minamahal na anak kay Kristo at nagkaloob ng Espiritu ng karunungan at pangunawa. Ipanalangin din natin ang lahat ng mga bata sa buong daigdig. Sa bawat panalangin ang ating itutugon, Panginoon, dinggin mo ang panalangin ng iyong mga anak. Panginoon, dinggin mo ang panalangin ng iyong mga anak. Para sa Santo Papa, mga obispo at iba pang pinuno ng simbahan, patuloy nawa nilang panindigan ang pagkiling sa mga dukha
sa pamamagitan ng paglingap sa mga bata at mga maralita. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang panalangin ng iyong mga anak. Para sa mga naumuna sa mga ngalakal at industriya, sa pamamagitan ng scholarship programs, mabigyan nawa nila ng pantay na pagkakataon ang mga mahihirap na kabataan upang makapagtapos ng pag-aaral at umangat sa buhay. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang panalangin ng iyong mga anak. Para sa mga kabataang pinababayaan ng kanilang mga magulang, makatagpo nawa sila ng mga taong may magandang kalooban, nagagabay at magkakalinga sa kanila. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang panalangin ng iyong mga anak. Para sa mga nakakatanda, maging magandang halimbawa nawa sila kung paano mamuhay ng may positibong pananaw at puno ng pag-asa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang panalangin ng iyong mga anak. Para sa ating lahat na naririto, talikdan nawa natin ang pagkamakasarili at magmalasakit sa kapwa at sa daigdig. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang panalangin ng iyong mga anak. Ama, pakinggan mo ang panalangin ng iyong mga anak. Bigyan mo kami ng puso ng isang bata at ituloy mong maging karapat-dapat nawa kami sa walang hanggang kaligayahan sa iyong kaharian. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsipo muna ang lahat. Magsitayin na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa pagdiriwang namin ng kapistahan ng banal na sanggol, paunlakan mo ang aming pagdulog upang ganapin ang kaniyang paghahain at ang kinamtaniyang kapatawaran ay pakinabangan namin sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairi. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya, pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Dating lingid sa amin naging hayag na kapiling. Dating kapiling mong ngayoy naging kapwa namin. Sa amin ay nakikisama siyang mabuti upang sa piling mo ay maitampok niya kami. Ang sangkatauhang nawalay sa iyo noon ay kanyang ipinipisang muli sa iyo ngayon upang ang napinsala noong sanlibutan ay magkaroon ngayon ng bagong kaayusan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, ay gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayin na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin na kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, San Lorenzo Ruiz de Manila, at San Pedro Calungsod, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama.
Hinihiling namin na kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang karian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang napakarami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumairi. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, narito ang ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno. Lumapit po tayo sa Kanya at magbalik loob. Siya ang kordero ng Diyos. Siya ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad po tayo na inaanyayahan sa Kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggalang nawa ako ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa iyong tiging na banal sa kapistahan ng iyong anak na isinilang ng mahal na Birhen, ay makapamuhay nawa bilang iyong kasambahay na umuunlad sa karunungan at sa pagiging kalugod-lugod sa iyo at sa kapwa-tao sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat at ng inyong buong pamilya ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Kristo Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan